I will rise and go to my father and tell him, Father, I have sinned against heaven and against you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus was going up to Jerusalem, he took the 12 disciples aside by themselves and said to them on the way, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will be condemned to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked, and scourged and crucified, and he will be raised on the third day. Then the mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask him for something. And he said to her, What do you wish? And she answered him, Command that these 2 sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your kingdom. Jesus said in reply, You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink? And they said to him, We can. And he replied, My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and at my left, this is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared by my Father. When the 10 heard this, they became indignant of the 2 brothers. But Jesus summoned them and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We continue to develop on the theme Sentire cum Ecclesia, to feel and to think with the Church, which is actually our guiding theme and principles for this year's pastoral care or pastoral plan. Nahambal ko na ini sa aton mga leaders, pastoral council, ministries, associations, and even parish administration. Nga mo ini ang aton tema sa sining tuig. Amo ini ang mga principles nga basihan naton. Agud nga bisan nagaobra kita sang aton mga hilikoton individually, family, barangay coordinators nga mga obra, associations, at least may common kitang understanding kung ano ang simbahan, kung ano ang parokya. Kay nami igid nga parareho kita orientation kag mind. Nga actually wala man naghalin sa akon, kundi naghalin mismo sa Iglesia, Santa Iglesia. Gina-emphasize ko lang kay kadamo man sa mga activities, vision, mission, panawag nila sila. Pero ako principles para basihan sang aton mga hilikoton. Kag may 5 kita ka-aspeto sang simbahan nga gina-address: membership, fellowship, discipleship, worship, and apostleship. 5 ka ingredients nga makompleto ang aton pagka-katoliko and therefore pagkasimbahan. Membership, of course, gino-open nato ng door sa new members ang aton parokya. And when we say new members, members of faith. Okay.
o kaangay sa mga grupo, may mga new members, ga-campaign, gina-preparar, ang mga initiates, gina-training, mula mo lang ginagulpi, member ka dayon, tapos tagaan mo uniform, kagano, way siya kabalo kung ano siya, ayong iyang mga duties, mga commitment, kaganong purpose. So kinanglang klaro ina, at least basic, i-develop mo of course ang understanding sang purpose, kunara na siya sa sulod. Ito gina-imagine ko, pasudla anay, pero antes anay pasudlo ng members, tagaya na idea kung ano na dira. Agod nga, kung may idea sila, hindi man pag-ubuson, kaya hindi niya man na maintindihan. Kundi along the way, samtang member siya, naga-develop, naga-deepen ang iyang faith sa Diyos, kagang iya spirituality. Siya of course, intudluan na kita ni Lord ngang membership sa Santa Iglesia, nag-aagigid sa bunyag. Wala sang ma-member sa simbahan katoliko nga wala na bunyagan. So klaro kay Lord, nakita mo si Jesus mismo niya, gusto mo magsulod pa bunyag ka na sa tubig kag Espiritu Santo. So ang sign nga member ka is a good or bad member, basta member, nabunyagan ka. Ang bunyag naton, pwede adult, kaya tungod ulihi siya na bunyagan, wala sang members of the church nga nagtatap sa iya, especially ang parents na lipat. Kag may mga may mga pila ka bilog nga mga incidents na bisan sa lapas, 72 years old na siya, wala na bunyag, bisan na papangita sang record. May iban nga nabunyagan wala record, pero may iban gid yang wala gid record. Ti preparahon man na kaya gud mangin member ng Catholic Church. Pero usually ang atong ginahimo, parents ang naga-decide nga dalon nila bata sa simbahan kag pabunyagan. Sang unang seminar, sang parents and godparents days before the set time, set day. Pero subong, in practical, na-realize naton, so therefore, ginaimbitar lang mga ginikanan, 30 minutes before, mismo sang bunyag, kay may instructions pa sa ginikanan, sa godparents. Ti kung permi kaya nag-attend, ti permi mo na nabalaan kay ti ga seminar ang pari, kada bunyag, kung manihinay ka permi. Pero gina-remind kay kalabanan sa mga hindi nga kalabanan, may mga maninay-maninoy nga pala simbaman. So dira man sila nga pamati, gina-animate ang ila faith, kay importante sa membership. May mga lain-lain nga motibo sa pagka-member sa Katoliko. May iban papeles man lang ila tuyo, kay makakuha sang SSS benefits o kung ano dira. Wala siya na-register kung ano doon. Kinanglan niya lang papeles. Ti bad na ya kung ano nang imo. Pwede man na secondary purpose, but it's not the primary purpose. Imaginable mangin member ka sang church, kay makuha ka lang sang papeles. Doon hindi nami. So kinanglang member kaya, kay gusto mo, kumbensido ka sang sense of purpose sang pagkakatoliko. Then, dugang na yang papeles. Of course, compassionate man ko kayo sa ang mga pari ninyo. Sige na lang. Para na lang makuha mo ang imong benefits da. Pero ginakonsensya ko sa ang ginbunyagan ko lang to. Way ko to training para lang sa papeles siya to. Tingin na imbitar. 3 sessions anay, tanawon naton. Para maintindihan mo lang. Kay so, assign ko na sa isa ka katikist. Kag itatapon sang katikist. O di gani sa madre, o kung kilala ninyo, kamo mismo assignan ko. Halimbawa si Ma'am Teresa, may kilala to nga bulunyagan, o Ma'am Teresa, Father, o ikaw ma-take care sa na, ditudluan mo basic prayers, hambala lang ko kung ready na siya, kay interviewon ko, then set na nato na schedule sa bunyag. Kinamit na ni may nag-follow up gid sina. Hindi man na ma-follow up tanan sang pari, pila kabilog na bunyagan. That's why we have the parish administration, mga secretaries natin gina-check. Of course, sa ano na yan, sa mga scheduling, sa mga interview, sa mga
Pero kung bululigan naton, nga hindi lang bala pagdalon diri sa akon, nga ako tanan bala, kundi nga kamo mismo, nga core member, so to say, committed member na sang simbahan, gamat-amat na, especially parents or catechists, o kung sino dira, members ang Couples for Christ, o KFC, o CWL, o pwede gid ka mo, o Diyos Gugma, pwede gid ya. Makita ko nga may, bisan hindi catechist, pero may catechesis siya, o dito ka to kay pwede mo ni ma-take care, mamaninay ka dayon sa iya. Hindi ka lang magbayad, maninay gid nga spiritual, hindi kaya magbayad sa balayran hindi maninay nga balayran, hindi maninay ka kay ikaw ang nag-take care sa iya. So amo na ang kinahanglan sa aton membership sa simbahan. So ang membership para sa para may sense of purpose ang kabuhi isang tao. Amo gid na anong purpose siya? Holiness. Agud mang pakabuot siya. Mugin na mangin member ka sang simbahan Katoliko, agud amo ning means nga mag-holy ka, nga magbuot ka. Bisan ano imo profession. May moral standard ka. May balasihan ka sang pagkapapakabuot mo, pagkakatoliko mo. So hindi ka di magkadto kung papeles lang, kundi ang desire mo di mangin holy. Kagang holiness mo damo alagyan sang holiness. May kay sinuto nga tudlo, may sino nga tudlo. Ang holiness mo ay kay Christ. Christian yang imo nga holiness. O karon kung nagkadto ka malang di kag hindi ka man mag-embrace ang amo nga lifestyle, Christian lifestyle, kay maiban kaya nga purpose. Kay gamiton mo lang to kay may irensya ka lang nga kuwaon, o kung may kun anuda, tibad na yan. Gin-damage mo ang simbahan Katoliko. Again, wala ko nagasiling malain na, kundi secondary ina. Primary gidya ang holiness. Galing kay gingamit nilang baptismal certificate sa mga supplemental nga mga documents sa kung ano-ano da. Sometimes, sad to say, butig. Gamiton nilang baptismal sa butig. Gamiton nilang sakramento kay mabutig. Tagaantang mo sample nga butig, nga hindi nami nga membership, ginaplastar ko ha. Pakasal siya. Pagpakasal siya, may kasal siya sa Mindanao. Kung di may kasal ka sa Mindanao, may record ka nga kasado ka. Pag abot siya diri, pangayuan mo sang baptismal, hindi siya mag-produce. Kaya abi nila, baptismal pabudlay. No, hindi niya pabudlay. Pasiguro niya nga valid ang imo kasal. Hindi niya for papeles sake. It's for validity. That's why amo na nga ginastriktong bunyag. Kung wala ka na bunyagan, abi mo valid bunyag mo, hindi na sakramento. Karong kay Tamarani sa Mindanao. Kung di pa bunyag siya mabutig siya nga wala siya na bunyagan, o binunyagan sang pari, na-produce ang baptismal certificate. Kung di nakasal siya, pagkasal niya, may bunyag gali sa Mindanao. Dito ang record sa baptismal registry, mered. O, ginpadasig mo ang kasal. Nalipay sila nga dua. Pero invalid. Wala ka sang pastoral care sa ginakasal mo. Kaya ginpadasig mo lang mo. Ang tuod nga pastoral care, valid ang sacraments. It's not for papeles sake. Dasigon ko papeles, tapos invalid man. Pastoral care na. Justice na. Kung dasigay lang niya, damo eh. But you are not only thinking of the person, you are also taking good care of the sacraments. You see, kita niyo kung ano yung simbahan magubra. Hindi niya papeles lang. Papuson mo karon papeles mo tuya ka may kasal to. Ginbuligan mo siya? Wala.
ginhimuan, ginibuligan mo siya maghimo sala. Wala ka kabulig. False mo. Kag falsehood is not a help. It's distraction. Pahapuson. Iplastar maayo, buligan. Pero hindi pag-shortcut, kag i-sacrifice. Ginbuligan mo, abi mo nasalbar, nakondenar. That's why baptism is very important. Kung di man nabunyagan ng bata, may record, balangid, pabunyagan, ang wala nabunyagan. Case about spiritual life. Bisan ano naton kahambal ebanghelyo, sa ano naton kahambal sa mga metodo, mga organization diri, kung wala bunyag, wala sang promise of salvation sa bata. That's why bunyag is very important sa membership sa pagkakatoliko. Buligan ang wala na bunyagan, pero hindi pag ikonsente ang nagabutig sang ilabunyag, kay may mga hindi lang eksakto nga mga purposes sa kabuhi. Padasigon ang pag-release sang mga documents, pero ang pag-release ng documents is not for the sake of document, kundi it's only a preparation for a big event nga mo ang sakramento. Kagang sakramento ginapreparahan, ginasakripisyuhan, kaya it's a gift from God. Kung padagaan lang nato ni padali, I tell you, the church will be damaged. Kaya mabalaan nila nga anytime makakuha man lang sila sang papeles nga wala sang due process, due consultation, kag pagpreparar gid. Gani mangin responsable ang isa kag ang parents. Some cases tungod sang neglect sang parents kag ano, ma-interview na sang pari, magwa na sa interview, buligan na sang pari. Pero ang mga kaso nga butig, kag tuod gid nga butig, hindi makabulig sa spiritual growth sang simbahan. Nakabulig ka in appearance sa ginkasal mo, but in the body of the church herself, you inflict a wound which is not beneficial. Sa muna ang aton himuon, plastar naton sa mga members naton, without sacrificing sang importante nga mga bagay. Therefore, ang principle nga dugang ko, be careful, hindi pag-i-compromise ang validity sang sacraments sa simply whims and interest and even weakness sang tao. Sacrament is very important, and therefore ang makasulod sa pagbaton sang sakramento must be well disposed and well intentioned. Amen. Lord, as we increase the quantity of our members, increase also the quality of the Spirit, grace of the Spirit in their hearts, quantity and quality. Bless our parish and our church with more committed members to evangelize, to preach, and to bring more people to worship you and to thank you through Christ our Lord. Amen.